Magandang gabi po muli sa bawat isa. It's Friday, it's February 11, and it's my mother's birthday, Sister Fe Legasca. Happy birthday po. Mahal na mahal po namin kayo. So it's our Bible study. Kaya salamat po at muli ko po kayong nakasama na mag-aral, magpalakasan sa salita po ng ating Panginoon. Now, kung meron po tayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Mateo, talatang 13:1. Matthew 13, verse 1. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such a large crowd gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell in the rocky place where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop 160 and 30 times what had sown. Whoever has an ear, let them hear. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Amang banal, salamat at nandiyan ka upang kami palakasin at bigyan ng lakas. Salamat at may oras na ibibigay namin para sa iyo. Ikaw po ang dahilan ng buhay. Ikaw po ang aming kalakasan, tagumpay sa buhay na ito. Muli, hawiin mo ang mga gumugulo sa aming isipan. Hayaan mo na i-focus namin sa iyong salita lamang sa mga oras na ito, sa mga banal na oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Amen. Our topic for this evening is entitled, Here's the Word and Understand It. Pinakinggan ng salita at ito'y nauunawaan. Now, sabi po sa verse 1, ang ating Panginoong Jesus ay lumabas sa isang bahay, nagpunta sa lake, at nandoon na ang makapal na tao na naghihintay sa kanya upang makinig ng kanyang salita, upang makakita at maka-experience ng himala niya. So, yung mga tao daw po ay nasa shore, muli nandun sa lupa, at siya po ay nagpunta sa isang bangka. At yun po ang kanyang ginawang stage. At from there, sinabi niya sa mga tao, nagkwento po siya muli ng parable o ng talinghaga, na meron daw pong isang farmer na magtatanim ng kanyang mga seed, ng kanyang mga buto. At sabi niya sa verse 4, meron daw pong naitapon sa lupa. At dahil nasa lupa ito, nagtakbuhan yung mga ibon at kinain agad yung mga seed, ng mga buto. So saglit lamang ng buhay ng mga seed na ito. Now, in verse 5, some fell on rocky place. Nang iba naman ay nahulog sa mabatong lugar. Nabuhay nga ito, pero sabi, dahil ito'y walang ugat, ito'y namatay agad. Now, pangatlong seed, pangatlong buto, ito'y nahulog sa mga thorn. Sabi sa verse 7, sa mga matinik na lugar. Nabuhay nga ito, pero dahil nga matinik na lugar, na-choke ito at namatay yung halaman. Now, in verse 8, pang-apat, yung ibang buto, yung ibang seed ay nahulog sa mabuting lupa. Ito'y nabuhay, ito'y namunga, ito nag-produce ng 100 times, 60 times, o 30 times kung ano ang kanyang tinanim. So, dumami ng dumami. So, sa verse 9, Whoever has an ear, let them hear. Sino man na may pandinig, siya'y makinig sa Panginoon. Now, sinabi dito ng mga alagad sa verse 10, Panginoon, bakit ka nagsasalita sa mga tao ng parable o ng talinghaga? Di ba mas mahirap yun?
Now, sinabi ng Panginoon sa verse 11, because the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Ibinigay sa inyo ang secret ng kaharian ng Diyos at hindi sa kanila. Kaya when Jesus speaks sa mga tao, sa talinghaga. So, sabi ng Panginoon, sa abundance na ibinigay sa inyo, at kung ito inyo gagamitin, ay mas maraming lalong dadami. Now, doon sa mga hindi gagamit neto, kukunin pa ito at sila'y mawawalan, sabi ng Panginoon. Kaya, kung ano man ang mga regalo natin, alam mo ang talento mo, alam mo kung anong binigay sa iyo ng Diyos na gift, dapat po pala ginagamit natin ito. Huwag natin hayaan ang kalawang na problema ang humawak nito at hindi tayo magpagamit sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayong gabi, paggamit ka kay Lord. Lahat po tayo may talent, ha? Walang sino man ang walang talent. Lahat tayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Now, in verse 18, sabi niya sa mga tao, gayon din sa mga alagad, ito, makinig kayo, sabi niya, ito ang ibig sabihin ng aking talinghaga. Marami daw po ang mapapakinggan ang salita ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, pero hindi nila ito maiintindihan. Kukunin ito ng dyablo. Kaya po pala, mas maganda pa daw magbasa ng comics dahil may picture kaysa sa Biblia. Mas maganda magpipindot-pindot pa sa gadget, maglaro, kaysa magbasa ng Bible. No, ganun po pala ang ginagawa ng evil. Ayaw niyang ikaw at ako ay magbigay oras sa salita ng Diyos. Kaya itong ginagawa natin, itong pagbubulay, itong pag-aaral ng salita ng Panginoon, ayaw na kaaway. Pero gustong-gusto ng Panginoon. Kaya gusto niya itong nakawit. Kaya sabi niya, katulad ng mga buto kanina, yung mga nahulog sa lupa na kinain ng ibon, yun ang mga taong yun. Hindi naintindihan ang salita ng Panginoon. Amen? Gustong lumapit sa Diyos. Gustong hawakan kung ano ibig sabihin niya, pero hindi nila naiintindihan. Nandun pala ang kaaway. Para yung mga buto na yun na nahulog sa lupa, na kinuha agad ng mga ibon. Noong pangalawa, yung nahulog sa rocky, sa mga mabatong lugar. Ito'y nabuhay, napakinggan ang salita ng Diyos once at nagalak sila once. Kumbaga, nakikinig ng salita ng Panginoon, siguro once a year. Tapos, nagtatanong bakit nangyayari sa kanila ito, bakit may problema sila, bakit hirap na hirap sila sa buhay. Kasi kung makinig ng salita ng Panginoon once, may kagalakan nga, pero minsan lamang kung makinig at dahil nga, sabi dito, wala silang root, wala silang ugat, sila'y namamatay agad spiritually. Noon ang pang-apat, yung nahulog sa thorn, sa matinik. Nabuhay nga ito, pero dahil matinik ng lugar niya, nabubuhay ng halaman dahil matinik. Nachuchoke ito at ito'y namamatay dahil sa worries, dahil naabala siya, dahil sa kanyang wealth, dahil sa hirap na hirap siya, dahil pandemic ngayon, hindi niya alam kung paano mabuhay. Kahit anong negosyo, kahit anong trabaho, in-applyan niya, wala pa rin nangyari. Kaya nachuchoke siya, nagkakaroon ng worries. Imbis na mag-focus sa salita ng Panginoon, namatay siya spiritually. So na-choke. Noong pang-apat, ito ang pinakamaganda, dapat tayo lahat ito. Yung nahulog sa mabuting lupa. Ang Diyos ang mabuting lupa. At kailangan nating mahulog doon, maitanim doon, upang ikaw at ako'y lalong lumago sa Kanya. Ito ang topic natin. Someone who hears the word and understand it. Napakinggan ang salita ng Panginoon. At ito'y naunawaan niya at ito'y sumunod siya sa salita ng Panginoon. Ano sabi dito? Lalo siya nag-produce ng 30 times, 60 times, at 100-fold times dahil inuna po niya ang ating Panginoon. Yan po ang gustong gawin sa atin ng Diyos. Hindi lang 10% na blessing o 10% ng pagkikinig o pagkaunawa sa salita ng Panginoon from 30 to 60 until 100-fold times na gusto po niya tayong i-bless at pagpalain. Kaya kaibigan, kapatid, kababayan, napakaganda ng plano ng Panginoon sa atin. Kaya po pala ang iba gustong makinig,
Pero hindi nauunawaan ang salita ng Diyos. Ninanakaw yan ng kaaway. Iba naman gustong lumago, pero dahil nga nasa mabato at nasa matinik na lugar, sila'y namamatay spiritually. Ang dalangin natin, Lord, itanim mo kami sa mabuting lupa. Ikaw yun, Panginoon. Upang kung pakikinggan namin ang iyong salita, ito'y mauunawaan namin at ipapamuhay namin. Ang Miyerkules po, ang Biyernes, ang Linggo, tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kung hindi natin ito uunawain at ipapamuhay, wala lang po. Walang mangyayari. Kahit ako po, araw-araw, oras-oras nangangaral, kung ayaw naman natin ito intindihin at ipamuhay, baliwala lamang po. Kaya ang dalangin natin, lahat tayo. Sabi nga nung iba, sana all, lahat tayo ay lalong lumapit sa Diyos. Sapagkat siya lamang po ang ating kailangan. Maliban sa Kanya, ay wala po tayong magagawa. Tayo po'y lumapit sa Diyos sa panalangin. Amang banal, salamat muli sa iyong salita. At dahil sa iyo at para sa iyo, kami nabubuhay, Panginoon. Patuloy mo kaming hawakan at ibigay ang pinakamaganda dahil ikay mabuting Diyos para sa amin. Salamat po. Napakabuti ng aming Panginoon. Patuloy mong hawakan ang mga nanonood ng live stream na ito. Sigit sa lahat ang aming spiritual life. Lalo kaming lumalim, lalo naming intindihin at unawain at humingi sa banal na spirito ng talino upang ito'y maunawaan namin, maintindihan namin at ipamuhay, Panginoon. Salamat. May tagumpay sa pangalan ni Jesus. May kagalingan sa pangalan ni Jesus. May provision sa pangalan ni Jesus. May kaayusan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Salamat. Tanggapin namin. We receive it in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Again, write something sa comment kung paano po ang live stream na ito ay nakakatulong sa inyo. If you have any prayer request, just write it. Kahit po Biyernes, meron po kaming mga nanay na handang manalangin para po sa inyo. Again and again, salamat po at lagi ko po kayong nakakasama. I'm Pastor James Lagasca and you are watching the live stream of Light of Life Foursquare Church. The Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. The Lord bless.